Unahin ko po ang updates ng mga abogado. Dahil gusto po ni Attorney Nicholas Kaufman ay maintindihan ninyo kung ano po yung mga final niya nandoon sa loob ng korte ng ICC. Una po, ang final niya, pinakauna noon, ay ang pag-question sa jurisdiction. Simple lang po yun. Sabi nung kasama namin kagabi sa Tokyo, sabi niya, naging abogado na kami lahat, Inday Sara, kasi iniintindi namin kung anong nangyayari sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagtanong po tayo sa jurisdiction. Sinabi po natin, nag-imbestiga kayo, 2 taon na ang lumipas nang nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC. Ang nakalagay po sa inyong rules ay 1 taon lamang. Yan po yung sinasabi namin na kini-question natin ang jurisdiction. Saan nyo kinukuha yung otoridad ninyo na mag-imbestiga? Kasi 2 taon na wala kayong ginawa. Tapos bigla na lang, meron na silang mga complainants, meron na silang mga witnesses. Ang susunod po na final ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay yung interim release. Sa interim release po nakalagay sa Rome Statute ay ang isang akusado pwede mag-apply ng interim release bago ang trial. Nag-apply po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo tumagal lang kami dahil nahirapan din kami humanap ng isang bansa na tatanggap sa kanya. At dahil wala akong pinagkakatiwalaan sa Pilipinas noon na kausapin ko patungkol sa interim release. So ang ginawa ko, kinausap ko yung mga nakilala ko sa ibang bansa dahil sa trabaho ko. Meron akong mga nakasama, nakilala noon sa pag-ikot ko sa Southeast Asia dahil sa Department of Education at dahil sa trabaho ko sa Office of the Vice President. So kailangan ko pa silang kausapin at kailangan ko pa silang paintindihin kung bakit kailangan namin, ng pamilya namin, ang tulong nila. Kaya medyo tumagal kami, pero nakahanap din kami ng isang bansa na nagsabi, tatanggapin namin siya. Nakalagay po sa batas ng ICC. Bakit hindi binibigay ang interim release sa isang akusado? Una, kapag siya ay posibleng magtatago o mawawala na lang bigla. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte po ay walang balak magtago. Kung maalala ninyo, nandoon na kami sa Hong Kong. Pwede na siyang mawala doon. Pero ano ang sinabi niya nung gabi na nagmi-meeting doon, mga kasama niya, mga abogado niya, andun ako, andun ang kanyang girlfriend. Oo. Andun ang kanyang girlfriend. Nagsasabi ang kanyang girlfriend. Sabi ang girlfriend niya sa akin, sabi niya, Inday Sara, sabi niya, kumuha ka na ng private plane. Sabi niya, ilipad na natin siya, diretso Davao. Sabi ko sa kanya, alam mo ma'am, wala naman tayong problema dyan. Magnakaw tayo ng private plane, manghiram tayo, mangutang tayo ng private plane. Kung magagawa natin yan. Ang tanong, ano ba ang gusto gawin ni President Duterte? Sabi ko, kung ano yung gusto niyang gawin, yun ang gagawin natin. Tinatanong ko siya, sabi ko, ano bang gusto mong gawin? Sabi niya, gusto ko umuwi. Gusto ko umuwi ng Pilipinas.
Tapos sinasabi sa kanya, ng girlfriend niya, umuwi ka sa Davao. Huwag ka umuwi sa Manila. Ang sinasabi niya, ganun din yun. Kung uuwi ako sa Davao, hahabulin din ako doon sa Davao. Gawin natin na umuwi na lang sa Manila. May ticket na tayo, may schedule na tayo, umuwi sa Pilipinas. In fact, ang kanilang flight noong araw na yon ay alas 4 ng hapon. Ang ginawa nila, lumipat sila sa madaling araw na flight para maaga silang dumating sa Pilipinas. Kaya itong tao na ito na sinasabi nila na hindi na namin makikita kung bibigyan namin ng interim release, ay gusto lang umuwi ng Davao City. Wala itong balak magtago sa Africa, sa Antarctica, sa Alaska, kung saan man yan. Sa Japan. Wala siyang balak magtago. Dahil ang gusto lang niya, umuwi sa Davao City at gusto niyang mamatay doon sa Pilipinas. Paulit-ulit niya yan sinasabi. Gusto kong umuwi dahil gusto ko doon sa Pilipinas mamatay. Yan ang kanyang habilin. Totoo yan, ma'am. Yan ang sinasabi namin. Human rights. Yan ang sinasabi namin sa ICC. Kinuha nyo 80 years old na. At sigurado kami, alam ninyo nung kinuha ninyo na may sakit yung 80 years old na kinuha ninyo. Paano namin nasabi? Kami nga na nanonood lang sa TV, nakikita namin na hindi na makalakad. 'Di ba? Binubuhat na siya ng 4 na tao. Tinulak na siya paakyat ng eroplano. So sigurado kami na alam din nila na ang kinuha nila ay may sakit. Kaya yan din ang sinasabi namin. Kailangan ibigay ninyo kung kayo ay para sa human rights, kailangan maging humanitarian din kayo sa inyong desisyon sa interim release. Dahil itong akusado na ito ay kailangan niya ng caregiver. Hindi siya pwedeng mag-isa sa kwarto. Examplean ko kayo ng gaano kagrabe na kailangan niya ng assistant. Ang aking kapatid, si Kitty, ang trabaho niya yan ay kung ano ang pangangailangan ng tatay namin. Lahat ng pangangailangan niya. Gikan sa tina, sa buhok, sa manicure, sa pedicure, sa damit, si Kitty yan. Sasabihin niya ni Kitty, malapit na ang tiglamig. So, kailangan maghanda ng damit. At sasabihin niya ni Kitty, ilabas na yung mga hindi ginagamit kasi iuwi na. Ganyan. Ganyan ang trabaho niya. Lahat ng pangangailangan. Pagkain, tinatanong niya, PT, nag-PT ba? Lumabas ba? Naglakad ba? Ganon. Pagdating naman sa akin, ang trabaho ko ay puro lang politika at chismis. Sinasabi ko sa inyo. At pangatlo, I love life. Kasi si Kitty, medyo bata pa. So hindi siya open sa, ang tatay niya ay madaming girlfriend. So yan lang ang tatlo sa akin. Unang-una, politika. Kagahapon ba? Kagahapon. Oh, mauna ni, kasaba na po ko sa organizer, kaya wala na po ko sa script. Kahapon ba? Sultian na mapakiton ta mo sa ako ang kanang panguntra sa barang. Oh, ganun. Kagahapon, kamo ba? Ayaw mo pamikpik gahapon. Pa-picture taking sa Tokyo. Asa na sino sample ko dito, be? Ma'am, alika ba? Oh, si Inday Sara daw ni. Ana, picture. Picture. Asa na
Ana, pagkahuman na siya, God bless you. Unya, alangan, kay busy man ko, daghan man kayo ang tao, di ba? Paglingi na ako, wala na siya. Mama, ibalik, ma'am, ibalik. God bless you, pod kay para. Okay. Anak. Tay ganina, anak ko sa kong kauban, anak ko, ilang ko kanang anaon. Magdala ko, og ako ang, panaratan, ma'am. Magdala gyud ko. Kay ngano? Di man ko sigurado nga Duterte mo tanan. Basi na ay pink dire o yellow dire. Sige! Sige! Oh! Oh! Yung man oh? Oh, lagi-lagi kuha niya sa kanang. Oh. De, wala. Mga pink o yellow ka, bala mo din na. Sige, pik-pik mo. ang kuha na niya, ma'am, ang pangalan na niya, Black Obsidian. Black Obsidian. Di. Ma'am. Ulagi, mabalos lagi yung tako. Unya paglingi na kuha naman siya. Alangan na magukdo na ako. Uy, kamu ba? Ay mo pamikpik makagaba ba yan na? Oo, unya. Wala ba yata kibalo sa mga kanang tinaguan nila, no? Naka-green og t-shirt, pero pag ablihan mo ang kasing-kasing, yellow di ay ang... Kadjut lang, asan ako sa ko istorya ba? Ma-distract manggod ko aning mga tao sa... Oh, wala siyang plano maglayas. Ang gusto lang niya umuwi ng Pilipinas. Pero alam niya na hindi siya makakauwi ng Pilipinas. Nag-submit siya sa ICC. Siyempre, katungod man na karapatan ng akusado na sabihin ang lahat ng dapat niyang sabihin para sa kaso niya. So, magsasabi talaga yan, at lalo na si President Duterte, di ba, sinasabi niya kung ano yung nasa damdamin niya at nasa isip niya. Ang gusto niya umuwi ng Pilipinas. Pero naiintindihan niya yan, na kapag siya ay binigyan ng interim release, ay hindi siya makakauwi ng Pilipinas. Doon lang siya kung saan siya sinabi ng korte pumunta. Pangalawa, ang interim release hindi binibigay kapag ikaw ay posibleng mag-threaten ng mga complainants at witnesses. At nakita na natin sa ugali ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya tinithreaten o hinaharas o kung ano man ang ginagawa sa mga witnesses. Nakita natin yon nung nag-complain. Nung 2012, nagbukas ng investigation ang Commission on Human Rights led by Chairperson Leila De Lima. Hanggang ngayon, nandyan pa. Kaluoy sa Ginoo. Katoy pikpikan ninyo, uy. Ayaw ako. Kapoy kayo magkasakit. Hala, kadjut lang ha. Gipikpik ko niya gahapon, ma'am. Okay pa man ko gahapon. Diba? Asa tong gikag Tokyo? Oh. Okay pa ko gahapon, diba, ma'am?
Tanawa ko sipon karon. Pag mata na ko ganinang buntag, puno na og sipon ako ang ilong. Oh, may nangyari ba kay Leila di? Wala. 'Di ba? May dala-dala pa silang bungo, buto, kung ano-ano pa yung pinatawag pa lahat ng barangay captain ng Davao City. Tinanong lahat. Nag-imbestiga sila. May nangyari ba sa mga witnesses, sa mga complainant? Wala. 2017, nagreklamo si Senator Antonio Trillanes. Mao lagi na, mao na dapat pikpikon ninyo. Hila-hila niya yung mga witnesses niya. Maalala ninyo? Nagbukas sila ng Senate hearing. Pinaupo ang mga witnesses. Anong sinabi ni dating Pangulong Duterte? Sige, pabayaan niyo sila. Mag-imbestiga sila. Sige. Anong gusto nilang tanungin? Sige. Wala sa ugali niya o sa ginawa niya noon na makakapagsabi ang prosecution na gagawin niya yan ngayon. Hindi nga niya ginawa noon nung siya ay presidente. Ngayon pa ba? Nahirap na maglakad? Ang susunod ay posible ka pang mag-commit ng iba pang krimen o itutuloy mo ang mga krimen mo. Hindi natin nakita, kasi sinasabi ng prosecution, mayor siya eh. Binoto siya ng mga tiga Davao City. So, posibleng siya ay itutuloy niya ang kanyang mga ginawang krimen. Pero nakita natin na hindi din nag-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi din siya mayor ng Davao City. Kasi sinasabi niya, ayaw ko na ang mayor ng isang syudad ay nandito sa malayo at nakakulong. Dahil hindi makatarungan yon para sa mga tiga Davao City. So ano pa ba ang basihan ng ICC na hindi bigyan ng interim release? Wala na. Hindi yan tatakbo. Hindi yan magtitreten ng witnesses. Wala sa ugali niya yan. At hindi yan mag-commit ng iba pa kunong mga krimen. Dahil wala yan sa kanyang disposisyon, behavior, attitude noon, lalo na ngayon. Ang gusto na lang niya ngayon ay makita ang kanyang mga girlfriend. Nung isang beses, sinasabi ko sa inyo, tatlong bagay lang yan makakuan sa iyang dugo ba, makabuhi sa iyahang dugo. Politika, chismis, tsaka love life. Nung isang beses, sabi ko sa kanya, isang beses na tumawag siya, sabi ko sa kanya, sabihin mo nga sa akin kung ano yung mga pangalan ng mga girlfriend mo. Panigurado lang na nalista ko lahat. So sinabi niya, ito yung mga asawa ko, ito yung mga girlfriend ko. Sabi ko, kompleto na ba yung listahan na ito? Kasi para pag nag-away-away sila, alam ko kung sinong hindi kasali sa away at dapat kasali sa away. Oh ma'am, kibalo ka ba? Sorry, sana organizer. Sir. Kasi sabi nila, habaan mo ang picture taking mo, magagalit yan sila sa amin lahat kasi sinabi namin may picture. Alam mo ba ma'am, wala akong nakitang girlfriend ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagalit sa kanya. Wala akong nakitang ex-girlfriend ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na yung pangit yung breakup nila. Wala. Lahat ng ex-girlfriend niya,
kusa silang umalis dahil ayaw na nila siya. Totoo yan. Totoo yan. Umalis na lang sila dahil ayaw na nila si PRRD. Wala kang makakausap na ano. In fact, yung mga ex niya, nag-iiyakan pa ngayon dahil sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At alam niyo ba, kung tinanong ko siya niyan sabi ko, noong isang beses bumisita ako, harapan kami, sabi ko, alam mo, napansin ko, walang galit sa iyo ba? Lahat nangangamusta sa iyo, yung mga girlfriend mo. Lahat nangangamusta sa iyo, lahat nag-aalala para sa iyo. Sabi ko, bakit ganyan? Bakit ako, yung ex-boyfriend ko 30 years ago, galit pa rin ako sa kanya? Di ba, ma'am? Hanggang ngayon, di ba? Yung mga, di ba? Yung mga naghiwalay noon, galit pa rin kayo sa kanila hanggang ngayon? Di ba? Sa kanya, walang ganun, ma'am. Tapos sinanong ko siya, bakit? Ito ang sagot niya, ma'am. Ang sagot niya, ang babae, kahit ano pa man yan siya, kahit galing yan siya sa kung anong background, anong pamilya, anong trabaho niya, may trabaho siya, wala siyang trabaho, natapos siya ng pag-aaral, hindi siya natapos sa pag-aaral, sabi niya, ang babae, iisa lang yan. Lahat ng babae, prinsesa. Diba? Paki-translate sa mga asawa ninyong Hapon. Totoo, ma'am. Yan ang sinabi niya. Yan ang sikreto niya. Sabi niya, sa akin, wala yan. Natapos siya ng grade 3, grade 4, tapos ako abogado, wala yan. Sabi niya, may trabaho siya? Wala siyang trabaho? Wala yan. Sabi niya, basta lahat yan sila, prinsesa. So lahat yan sila para sa kanya ay pinagsisilbihan. Yan. Hindi ko lang alam kung gusto niya yan sabihin sa inyong lahat, pero yan ang sagot niya sa akin. Dahil nagtaka talaga ako, bakit walang ex-girlfriend na galit? Na walang ex-girlfriend na nagsabi, may raniya. Except sa akong mama. Pagkulong sa akong papa ni anak akong mama, may rapod na niya, day. Kita mo sa akong mama, di ba, hantod karon na, suko gihapon, kadugay na antong panahon na to. Daghana kaayo ang nilabay nga kuan, akong mama. Suko gihapon. Pero masabtan nato, kay dili man siya ex-girlfriend, asawa man siya. Diba? Ha? Oo, ganyan. Alam mo, ma'am, bakit inawanan ni Sharon Cuneta si Robin Padilla? Yan. Ganyan ang mga gusto ni PRD na mga chismis. Ma'am, pagalitan na ako ng organizer. Hindi, Sarah, hindi ito panahon ng chismis. Ayaw nga masuko. Masuko niya to si ma'am. Ngano daw siya? Hala. Ayaw kasuko pa. Ikaw gyapon.
Ma-distract man ko sa inyo, ha, ma'am. So, oh, ma'am, sa tinuod lang. Basta Pilipina, gwapa yun na. Diba? Sabi ni Senator Robin Padilla, gwapa na, mabango pa. Ang sunod na pinail ng abogado, ay yung sinabihan nila ang korte. Pinapaintindi nila sa korte na tingnan muna natin kung pwede pa ba mag-trial ang akusado. Kaya po, hanggang ngayon ay hindi pa ina-actionan yon na nag-file sila nung sinasabing competency. Tingnan natin kung ang akusado ay makapag-trial pa. Meron kaming mga expert, kumuha kayo ng mga expert at maglitis tayo, mag-hearing tayo sa kapasidad, competency ng akusado na mag-trial. So yan po yung tatlo na mga pending na mga dokumento na hanggang ngayon ay inaantay ng abogado kung ano ang desisyon.